Nini nga takna parahin kita magahisgot sa atong theme for the month, living a grace-filled life, o as continuation sa mensahe last Sunday nga nagpadayag unsa gayod ka powerful ang grace sa atong makinabuhi. Ang title nini is The Power of God's Grace, ang gahom sa grasya sa Ginoo. Ang grasya sa Ginoo gitawag ni nga na misunderstood sa kadaghanan, gani kiniusab gina misuse bisag unsa nga panahon ginagamit ni siya, matagkuan nato ay grasya sa Ginoo, ay grasya sa Ginoo. Pero usahay wala kita kasabot unsa gid na ang grasya sa Ginoo. Maybe kanunay sa atong vocabulary pero usahay redundant kayo nga ginalitok nato nga wa ginato matungkad unsa gyud ang iyahang ka-powerful sa atong matag usa ka kinabuhi. Nga ang grace gayud will rejuvenate our walk with the Lord Jesus Christ. Dili gyud ni siya basta-basta lang nga kini abundantly makausab, makahatag og gugma og gahom, labi na pagtuman gayod sa desire sa Ginoo sa matag usa kanato ka kinabuhi. That is the powerful side of grace. Grabe gyud ka powerful ang grace. Puno kita sa opportunity nga ma-receive gyud ang grasya sa Ginoo every day. Mao nang diha ingon sa 2 Corinthians 9:8 nga tanan grasya ihatag, klase-klaseng grasya, form of grace nga ipadayag no sa tanan natong pagkinahanglan. Mao na nin takna atong tanaw na usab no unsa gid ang mga butang nga nagkahimo ini nga powerful sa atong kinabuhi. Unsay contribution gid ani sa atong pagkinabuhi nga puno sa gahom pinaagi nini nga grasya. Kung atong tanawon ang atong text gibasa ganiha, but familiar kay sa tanan the story of Jesus with the sinful woman and Simon the Pharisee. Diha nato makita kana nga istorya, si Jesus gi-invite sa usa ka Pariseo, si Simon, sa iyang balay didto naga-fellowship sila, nag-recline sa table ang mga disciples. Then suddenly niabot ning babae, gikalit og hugas ang tiil ni Jesus pinaagi sa iyahang perfume, sa iyahang luha. Unya ang reaction pod ni Simon dili pod nakahimaya sa Ginoo. So dinhi makita nato ang mga butang, tulo ka butang nga makahatag kanatog dugang kasayuran mahitungod sa unsa gyud ang grasya, unsay gahom nini sa atong kinabuhi. First sa kinabuhi nining mga duha ka tawo dinhi, kining babae o kining si Simon. Ang grasya naka-enable labi na kining babae, nakahatag kaniya og penetrating realization. Penetrate yun nga pagkamata, no, pagka-realize, pagkaamgo. Kung tanaw nimo ang motivation sa duha, nganong naa sila karon sa tiilan ni Jesus, nagkalain-lain. Una ang babae, nganong naa siya karon sa tiilan ni Jesus because of love, because sa gugma ni Jesus sa iyaha. Wala man gipadayag diha sa text pero kining istorya niya sa babae, sa sinful woman nga gibubuan sa alabaster, daghan kayo kini sa Bible, sa John, sa Luke, naa sa Mark. Lain-lain og mga pagpadayag. Posible nga kining babae na met na ni Jesus. Unya grabe gyud ning bayhana. Kung tanawon nimo sa text sa verse 37 to 38, when a woman who had lived a sinful life in that town learned that Jesus was eating at the Pharisee's house, she brought an alabaster jar of perfume, and as she stood behind him at his feet weeping, she began to wet his feet with her tears. Then she wiped them with her hair, kissed them, and poured perfume on them. A woman who lived a sinful life, notorious sinner ning bayhana, posible prostitute, o kasagaran pod nga mga commentator nag-ingon nga kini siya posible nga si Mary Magdalene nga nasudan og 7 spirits nga gihil ni Jesus, giayo niya. Unya nakadungog siya nga si Jesus nianha sa balay ni Simon Pariseo, nikalit siya adto didto. Mao nang na-experience naman siya kang Jesus, nga gihil siya, nahigugma gid siya kang Jesus. Grasya magyud nga sinful siya, unya gihil siya ni Jesus. Grabe reputation, grabe og kinabuhi. Mao nang the food of love is a sense of sin. Nakahibaw mo gud siya unsa ka makasasala. Mao nang ingana gyud ang iyahang tubag sa grasya, nahigugma gyud si Jesus kaniya og na-feel gina niya pagmaayo. Nga na-recognize gyud niya. Mao na ang gugma sa Ginoo di nato mag-grasp kung di nato ma-grasp unsa kita kadili angayan ni ini nga gugma. Mao nang nasinati sa babae realization niya nga
pagkadako sa gugma ni Jesus sa iya o pagkadili niya angayan niini. Kay layo ra siya nga mahimong angayan kung atong tanawon gyud sa iyahang kinabuhi. Diha nato makita nga to realize a greater level of our sinfulness is to realize the greater level of love diha sa grasya sa Ginoo. Diha nato masinati mo nang ingon diha, my love for Jesus will be in direct proportion to my sense of my own sinfulness. Diha magbalanse kung unsa gyud ka realize sa imuhang sinfulness, mao pud na kadako ang gugma nga imuhang mahatag kang Hesus. Kung kamay ra pud imong gugma, little ang imong realization sa imuhang sinfulness. Tungod kay ang sa pagkatinuod, kung convicted ka sa gravity sa imong sin, powerful kayo ang imong love diha kang Ginoong Hesukristo. Kung dili, you will love little. Ngunang gipadayag na ni Jesus diha sa ikaduha nga makita kana sa motibo sa ni Simon Pariseo. Ang babae gugma gyud ang nagtulak sa iyaha tungod na sa grasya sa Ginoo. Ang iyahang love kang Jesus tungod na sa gipadayag ang grasya ni Jesus diha kaniya. Nga giayo siya. Mao nang ang gugma gyud mao'y powerful motivation. Tungkol kay na-realize niya unsa si Jesus sa iyang kinabuhi, unsa dako ang gugma ni Jesus ug unsa siya ka makasasala. Pero si Simon Pariseo, unsa iyang response? Ang babae love, ang kang Simon mao ni spiritual pride, garbo, no? Tanaw nimo when the Pharisee who had invited him saw this, he said to himself, if this man were a prophet, he would know who is touching him and what kind of woman she is, that she is a sinner. Tanawa ang pagtanaw, ang perspective ni Simon sa babae. Ingon siya kang Jesus, no, kung kahibaw pa lang si Jesus, kung siya gid propeta, kung kini si Jesus propeta, kahibaw gid siya nga kining babae dautan gyud ni. Tanawa ang iyahang panglantaw. Ang spiritual pride mao'y nagtulak kang Simon Pariseo to invite Jesus. Kahibaw ta nga unsa kini mga Pariseo. Ang mga Pariseo sa panahon ni Jesus, di gyud ni ganahan kang Jesus, dili sila fans ni Jesus. Kining mga sinners mo ni mga fans ni Jesus, mga masakiton fans ni magsunod-sunod gina kang Jesus. Ang mga Pariseo magsunod-sunod kay laing tuyo, mangitag bikil, mangminaw kang Jesus, ngitag mali, mao'y ilahang charge kang Jesus. Daghan gyud na nga instances sa Bible. Og diha niya nang higayon na mao pud na posible ang rason ni Simon Pariseo. Gi-invite niya si Jesus, makapaminaw siya og makapangita siya og charge against the Lord Jesus Christ. Tungod kay di gid sila ganahan kang Jesus, kay ang ilahang kinabuhi, ang ilahang righteousness dili man musibo sa righteousness nga gitudlo ni Jesus. Mo nang si Jesus ningon gyud nga if your righteousness will not exceed of that of the Pharisees, you cannot enter heaven. Di ka makasulod kundi mulapas ang imong righteousness sa mga Pariseo. So dili gyud pareha sila og righteousness. Mao nang di gyud ganahan ning mga Pariseo kang Jesus. Diha na to makita nga ang tan-aw gyud sa mga Pariseo labaw gyud sila. Tanaw kita na sa babae, kay baw gyud si Jesus nga makasasala. So siya dili makasasala. Iyahang tan-aw sa babae, makasasala gayud. Nagi sila spiritual pride ba nga gipili gyud sila sa Ginoo from the beginning. Nga sila mga Israelites, they are chosen people, favored by God among other people. Mo nang grabe kina sila, no? Mga relihiyoso kayo. Could be nga kana mahitabo sa kinabuhi nga diin kita hampog kayo sa atong pagkakristohanon nga mao na ni ang resulta nga lain atong pagtanaw sa uban. Ang danger nga atong makita sa spiritual pride nga makita niining tawhana kang Simon, una sa iyahang pagkasiya na ay danger tungod kay dili siya kaila kung unsa siya. Spiritual blindness, spiritual pride blinded him to see himself. Dili siya kakita kung kinsa gyud siya. Wala siya kakita sa iyang heart nga katong iyang heart dili tumaayo feeling niya sa maong babae. Makita nimo puro man na iyaha, no? Murag siya gyud ang sentro diha kay siya nag-a-accuse sa babae. Unya siya nasayod kay kang Jesus. Nga si Jesus kung propeta pa nung makaila gid siya mas nasayod. Ya nimo makita nga as to himself knowledgeable siya, kahibaw siya tanan, right siya tanan. Mao ni ang spiritual pride, delikado kayo nga sin sa atong kinabuhi, deadly sin, no? Consider deadly sin kining self-righteousness nga most of the time kita, no, labi na mga Christian nagka-claim gyud nga kita gyud ang tama, kita ra gyud ang tama, labi na mga dugay na Kristiyanon mao gid na ang ilaha, strongly claim mo nang di niya makita ang iyahang own sinfulness. Nga kung tanawon, silang duha parihas ra, they needed forgiveness. Wa siya kakita nga siya kinahanglan, parihas sa babae, nagkinahanglan og forgiveness ni Jesus Christ. Kay ngano,
sa pagkinabuhi sa sala, walay little sin. A single sin will bring you to hell. Bisag usara na imong sala, pero makapaadto na sa impyerno. Tungod ang demand sa Ginoo sa righteousness, purity, perfection. Mo nang way makapasar. The same rag level tanan magamay madako. Pareho ra nga walay diferensya nga kung ang usa ka tawo nalumos diya sa 5 feet lang o sa 50 feet nga tubig. Pariharan nalumos. Bisag 5 feet ra na lumos mo ka sa 50 feet, parihara ang sitwasyon. They are in big trouble. Pagtuo sa Pariseo, wala man ko kay gamay, or wa man ko sala, or gamay ra man ko sala. I am not in big trouble. The same, you are in big trouble. Wa niya na makita tungod sa iyang self-righteousness. Mao nang wa niya makita as to himself. As to the woman, kinay na pod, naay contempt no diya sa babae tungod kay judgmental kay siya. Babae sinner gina. Dali ra kitag mistakes. Dali ra kayo makakuan sa kamalian sa babae. He set himself better than this woman. Mao nay kuyaw sa spiritual pride kay bisag kinsa no, bisag kita mabiktima niini, bisag ako no, makakuan gidayon nga I'm better than this spiritually, this man. Naagid na og delikado gid kay na mahimong naatay tendency nga to be better than others. Nga ang kuan gid sa Ginoo, consider others better than yourselves. Diha nimo sa makita nga gipadayag gid ang iyang superiorities og advantages kay sila usa ka Pariseo or mga Israelites. Mo na it's hard no, it's difficult to be gracious kung ikaw puno kanining spiritual pride. Kung kay dili ka kahibaw sa kadako pod sa imong sala. Mo nang as to the woman, ipagamay niya ang babae, ipakasala niya ang babae. Wa gid siya kahibaw unsa gyud ang tinuod nga sitwasyon sa kinabuhi og sa kasing-kasing nga bayhana nga she was forgiven. As to Christ, spiritual pride nakapabuta pod kaniya nga dili kid kaila kang Jesus. Tanawa, ina niya si Jesus kung propeta pa ni siya, kahibaw ni. Wagi day sa kaila kang Jesus Christ. As to Christ, wala gid niya mag-grasp ang depth sa gugma sa Ginoo nga naa kang Jesus Christ. Mo nang little love is failure to realize the depth of our sinfulness and the depths of God's love. Palpak ning tawhana pag-realize sa kadako sa iyahang kasalanan o sa kadako sa gugma sa Ginoo. Mo nang grace, makita nimo kung ato yung kinatibukan niini nga penetrating realization, grace is glorified in its object. Diha mag-glorified ang grace gyud sa object. Dili matreasure ang grace kung ang object nga gihatagan niini takos or naay points or naay merit. Mawala ang kabalyo sa grace. Kung ang gihatagan niini dili makita ang freeness o makita ang unworthiness sa gitagaan niini. Mao nang grace is here glorified in its object. Ikaduha nga makita nato unsa kini ka powerful ang grace, not only it will give a penetrating realization labi na sa babae. Ikaduha is ang grace makahatag yun ni og practical demonstration. Practical demonstration of God's love. Kung atong basahon balik atong text ganiha, unsay gihatag sa babae? An honorable gift. Mo nang diha sa pag-realize sa babae sa kadako sa gugma ni Jesus ug siya nahigugma kang Jesus, wala kini nagpabilin nga naalang sa iyang pulong nga moingon siya I love the Lord Jesus Christ. Wala ni resulta gyud ni sa aksyon, gi-demonstrate gayud ang iyang gugma ni Jesus ug makita ni sa iyang mga actions. Dili makita nato nga kung ang tao gayud nag-experience sa grasya sa Ginoo, mao gid ni ang iyahang prutas, ang iyahang aksyon. Ngo demonstrate yun, dili gid makabilin nga pulong lang or sa awit lang or sa hunahuna lang, sa theology lang, kundi ma-demonstrate yun sa iyang aksyon. Wanang gitawag ni love test, nakita gayud ang gugma diha nga tinuod. Tungod kay napadayag kini una pinaagi sa iyahang paghatag nining honorable gift. Unsa ang iyahang gihatag? Kung atong tanawon ang related nga verse ana sa John 12:4, but one of his disciples, Judas Iscariot, who was later to betray him, objected, "Why wasn't this perfume sold and the money given to the poor? It was worth a year's wages." Kiting iyang gihatag kining alabaster perfume. Mahal kayo ni. Pila ka tuig daw nga trinabaho ay ana? Year's wage. Usa ka tuig nga trinabaho ay ni mo ana kung ikaw nagtrabaho sa kanang normal nga rate sa bayad sa pagtrabaho. Grabe ka mahal, costly. Kana nga bayal perting mahal gyud na. Mo nang great love is always no willing to pay a great price.
Mao gina ang kamatuoran, no? Wa gyud mo ingon nga ang kadako sa imong gugma makita sa kagamay sa imong gihatag. Costly gyud, costly sa imuha. O nagpasabot nga mahal kayo ang gihatag nimo dako kay nga kwarta kun dili sa imuha, that is a sacrifice. No? Costly, dili ka muhatag nga dili gyud pareha ni David nga insya di ko muhatag sa Ginoo. Dili ko mo sacrifice sa Ginoo nga dili costly sa kuha. Mao po na ang gipadayag diha sa maong babay, honorable gift tungod na sa iyahang love gyud kang Jesus Christ. Ang tao gani basta consume sa love para sa Ginoo, dili mag-mind kung unsa kadako ang cost. Wala siya nag-count sa cost. Pero dinhi si Judas, kita niya nga dako ara ang gihatag sa babae, oy. Sayang man na, panghatag pa na sa pobre. Mao ginayang unahuna. Ang tao nga consume sa love sa Ginoo, wala magtan-aw og kwarta. Di man na bililhon sa iyaha. Di man na extravagant way para sa iyaha. Dili na magmatter sa iyaha. Wa pud na effect sa iyaha. Kang Judas kay mao may iyang hilig. Kwarta man gid dayon, kwarta man ni si Judas. Could be treasurer man ni si Judas sa ilahang sa mga disciples. Mao gina hunahuna, sayang gid kaayo. So for the woman, sakripisyo dili na magmatter kay ang sacrifice bunga man na sa gugma, bunga sa gugma. Pero katong mga bystander, kung ikaw nahigugma pareha ng mama naghuluwas sa iyang bata bisag siya delikado ang iyang kinabuhi sa pagluwas sa bata, wala man na nagtan-aw nga sacrifice na iyang gibuhat. Pero sa mga nananaw, pagluwas sa bata nga hapit na masunog, sacrifice ang tawag nila. Pero sa mama dili. Mao na no sa atong mga kinabuhi nga unsa ka dako, unsa ka sakripisyo sa atong kinabuhi nga makita gayod ginagi sa paggamit sa atong time, talent, treasure, unsa gid na ma-measure ang atong love sa kadako sa atong sakripisyo. How much we sacrifice sa atong panahon, sa atong mga resources, material, usab sa atong mga talento. An honorable gift. Ikaduha, makita pod ang practical demonstration sa gugma niya kang Hesus. Pinaagi niini with an open honesty. Diya sa text nga atong gibasa ganiha, as she stood behind him at his feet weeping, she began to wet his feet with her tears. Then she wiped them with her hair, kissed them, and poured perfume on them. Grabe kining gibuhat sa babae, very bold. Nya wa gid siya maulaw, not ashamed kang Jesus, not ashamed sa mga nananaw sa iyaha, mga tao nga diha sulod sa balay. Liberality and devotedness to Christ, makita gyud niini nga aksyon. Kana bitong wa gid siya maulaw, isa wa magduha-duha. Grabe ihang boldness. Dili niya ikaulaw, no? Unsay isulti sa mga tao. Untying your hair kanang sa ilahang culture sa mga Hudiyo, imo ganing tanggalon ng hikot sa imong mga babae, no? Tanggalon imong hikot. Publicly sala na sa ilaha gyud. Pero siya wala nagmind unsa ilang rule sa ilang religion. Iyaha pour out na gid niya ang iyang heart kang Jesus. Morning ang tao good nga nahigugma gyud sa Ginoo, ma-demonstrate sa iyang life nga di gyud maulaw, bold kaayo, bahalag kun sa ikasulti sa mga tao, kunya dasig gyud kaayo, mainiton gyud kaayo. Way makapugong, no? Kung tan-awon nimo ha, walay nisulod lang sa didto. Wa gyud nag-invite sa iya wa maulaw. Grabe ang iyang courage, iyang kainit gyud, no? Para lang gyud mapadayag ang iyang gugma kang Hesus. Wala na confine siya sa mga rules diya sa gihimo lang sa iglesia, kundi siya nag-pour out ra gyud. Unang sa uban daghay ministries nga di mahimo kay daghang kay debatihan gyud, no, kay daghang kay rules. Unang sa iya open honesty. Ay katulo nga demonstration gyud kini dako kayo kining humble service. Grabe gining iyahang pag-serve diha. Adto siya sa tiil ni Jesus, naghilak, gibasa niya ang tiil ni Jesus sa luha. Mo iyang gipahid, kunya gibubuan niya og perting mahala. Grabe iyang pag-serve kang Jesus. Verse 38. Mo nang gitawag nga ang iyang pag-serve, grabe gid kaayo ka heartfelt. Voluntaryo to, way nagsugo sa iyaha nga moadto dito. Ingana gyud, no, ang demonstration sa love. Kanang nag-alagad ka nga voluntaryo. Way bayad-bayad, wa poy, no, alagad kay nay makuha nimo diha, mag-alagad kay nay mga pribilehiyo. Wala si pribilehiyo makuha dito. Voluntaryo niya, kalipay ra gid niya, gusto gid niya. His service was voluntary and also personal. Siya ra gyud. Kana bang mag-alagad ka sa Ginoo, maghatag ka sa imong kagalingon, ikaw lang, no, way nag-inspire simulain, way mamakpak, way makahibalo. Mo na perting ninduta gayud nga gitawag nga humble service. She did it all herself and all to Christ, no?
para ragyod kang Ginoong Hesukristo. Grabe ang iyang paghigugma kang Hesus. Diyan ato makita nga so much affection. Maghilak ka? Nganong maghilak man siya? Nganong gikisan mo po niya ang feet ni Hesus pagkaulaw, no? Ugaw man tiil. Grabe, mo nang diha makita gisa atong humble service kung unsa kita mo face og kanang ulaw bitaw for the sake of Christ, because we minister, because kita nagaalagad, nagahimo sa iyang buluhaton. Ingana ma-measure, no? Ang love nga andam ka mo sacrifice sa imuhang reputation. Bahalag kansawan ka diha. Mo nang diha makita nga pagministeryo niya, a great demonstration. Wa gyud ni ikalalis, no? Karon panahon na daghang kayo lalis, labi na mga pastor dagkaron blalis anang mga bag-ong mga pagtulunan, no? Theology, practical ang gipangita gayud sa Ginoo. Practical demonstration nga makita gayud sa atong pagkinabuhi nga perting dasiga. Perti ka mainiton mag-alagad mo sakripisyo gayud sa buluhaton sa time sa mag-una gid ang Ginoo sa kinabuhi. Di gyud perminti gyud naa sa presensya sa Ginoo. Mo nang nindot kaayo sa real nga demonstration. Mo nang ang tawag ni Kristo sa iyaha, ingon si Kristo sa iyaha. Therefore I tell you, her many sins have been forgiven, for she loved much. But he who has been forgiven little loves little. Kining pulong nga for she loved much. Muna sa atong mga pagkinabuhi diha sa atong pag-alagad kang Ginoong Hesukristo. Makaingon ba gyud si Kristo sa tuwa kay nahigugma gid siya kaayo nako, for she loved much. Muna nindot kay nga pangutana sa atong kinabuhi. Nga makaingon si Jesus, nahigugma gid siya sa kuha, oh, no? Muna ang giingon ni Jesus sa babae nga perting nindota kaayo because she loved much. Ingon niya kang Simon, but he who has been forgiven little loves little. Tanawa, gamay ra kay mugugma sa ko, Simon. Tanawa ra god, ingon si Jesus, ha. Nisulod ako, agud gani ko nimo hugasi akong tiil, a sign of respect. Kay mo man na ang kustumbre sa mga Israelites. Di gani gid ko nimo kay gihatagan ana nga honor. Wa gani gyud, pero kining babae luha ang iyang grabe kaayo. O nang love little. Mo nang little imong love. Kayo mo gid mo ma-realize ang kadako sa imong sinfulness o kadako sa gugma sa Ginoo. Mo nang sa pagkatinuod gayod ang salvation is a love relationship. Mo nang kinatibuk-an gyud sa salvation sa diha ang mga requirement no faith, isa lang. Nahigugma ba ka pag-ayo sa Ginoo? Diya na makita, diya na mahibawan. It is a love relationship. It is about relationship. It's not about religion. It's not about works. It's about love relationship. Kung makita gid niya, labi na gid moingon si Jesus sa imuha ay nag-abot nimo sa langit. Nahigugma gid siya kanako pag maayo. Kay nakita gid na nga demonstrate gid na sa iyang kinabuhi dito sa kalibutan. Nga grabe gid kay siya, no? Kahigugma kanako. Na display gayod ang akong grasya. Nga grabe ang cost sa iyahang pag-alagad kanako. It cost his pride, his material resources, his time, her reputation, mao kanay iyahang gihatag. Mo nang grace is greatly magnified in its fruits. Makita gyud ang grace pinagi sa prutas nga ma-demonstrate sa atong kinabuhi nga nakita diya sa babae. And lastly, ang grace usab, it is a plain communication. Diya makita nato nga it speaks to the Lord. Sa verse 49, the other guests began to say among themselves, who is this who even forgives sins? No? Kaya gingon naman ni Jesus ang babae, your sins are forgiven. Mangha sila, tulala sila, kinsa man eh. So it speaks to the Lord. Every time no, we display the grace of God to others, daghang gyud matingala og makaila kang Ginoong Hesukristo. Makaila sa Ginoo kung kinsa ang Ginoo nga atong gituhan. It speaks to the Lord. Who is this? He is God. He is a loving, a gracious, powerful God, no? A faithful God. Mo nang it speaks to the Lord. It testifies the greatness of God's love. Mo nang paingon gyud tanan, a plain communication. Klaro kaayo no, way daghay kanang kung mag-extend gud ta grace sa tao, labi na kanang atong gibuhat mo nang good works nga ma-point dito kang Jesus Christ, dili mo sentro sa tuwa, makaila ang tao sa Ginoo. Plain communication, a clear communication. Way daghay libog ang tao, di maglibog. Klaro kay ma-communicate, ma-transfer, mahimong sandayong ta nga makaila ang tao. Kinsa si Jesus? He is a God nga so great God. And it speaks also, no, a plain communication to the lost. Labi na gayod sa wapadiha kang Kristo, sa mga nangawala. Makita na to diha, the other guest, posible ka to mga uban nga naa diha sulod sa balay nga wala pa nakaila kang Kristo, kaila sa iyaha. It speaks to the lost, a clear communication to the lost. Mo nang sa atong pagkinabuhi, kung makita gayod no ang
kita dispenser sa grasya sa Ginoo, nga kita channel sa grasya sa Ginoo. Mo point gina naagid nay dako nga kahimuan gayud sa kinabuhi sa tao. Pero kung ato mga good works wala makita, walay kausaban ang tao, wala naka-realize ang tao sa gugma sa Ginoo, that is only our own righteousness, and that is self-righteousness. Unang it speaks to the lost, kung extent ta og grace nga tinuod gayud, madaya gayud kini sa katawhan nga makasinati gayud ang tao diha kang Ginoong Hesus. It speaks to the lost. Sa Mark 19 sa lain nga related ani nga verse 19:4, 8 to 4 ingon diha, she did what she could. She poured perfume on my body beforehand to prepare for my burial. I tell you the truth, wherever the gospel is preached throughout the world, what she has done will also be told in memory of her. Kung sa'y giingon ni Jesus nga, ang iyang gibuhat, nag-andam ka na sa akong burial, sa akong paglubong. Og I tell you the truth, no? Bisag asa, i-preach ning gospel. Kining gospel, kining the death of Jesus Christ for the forgiveness of our sins. Ma-preach ni ngadto sa kalibutan, unsay gihimo sa babae, di gina malimtan. Tungod kay kung tan-awon nimo kanang demonstration sa babae nga love, mao pud na ang love ni Jesus Christ sa mga lost. Ang gospel diha makita ang grace. Og kita mo padayag, no? Og grasya ngadto sa uban, di gyud mahuman, no? What he has done will be also be told. Munang ang gospel kanunay di gyud na mahuman, hangtod gyud na, no? Samtang gina-preach pa ang gospel, ang gibuhat sa babae di gyud na siya malimtan because extravagant love. Ang message sa gibuhat sa babae, message na sa gugma ni Jesus sa mga nangawala. Daghan ba kanato nga nahimong Kristiyanon because someone else. Nay usa ka tawo nga nagpadayag og grabe nga love ni Kristo sa imuha. I-sacrifice na ang iyang panahon, ang iyang time, talent, and treasure, reputation just to express and told you the grace of God sa imong kinabuhi. Ug ikaw nahimong Kristohanon. Mao na ang nindot kayo sa atong kinabuhi nga kita mahimong showcase, no? Showcase sa love sa Ginoo. Last time gihisgutan nato nga ang grasya kita, no, mang monuments sa ato pa ta showcase. Diha makita sa tuwa gayud. We are masterpiece of God's grace. Kung magkinabuhi kita sa grasya sa Ginoo, we can accomplish, no, great and mighty things. Munay kamatuuran diha. Pareha sa babae, grabe ang iyang gihimuan. Ang iyang istorya dili gina malimtan samtang gina-preach pa ang gospel. Tungod kay kana nga love, mao gyud ang real nga illustration o demonstration sa love sa Ginoo ngadto sa mga nangawala. Mo nang niningatak na usa ka dako kayod nga hagit kanato. Usa ka dako, usa ka powerful ang grace sa atong kinabuhi. We can do great things if we will submit and allow, no, the grace of God to flow sa atong mga kinabuhi. Ug makita nato daghan gayo kay bulungang butang. We become winners in the midst of struggles and we can be a blessing to others and to ourselves. Let us pray.